Isang magandang araw po, Kuya Bari. Kamusta na po kayo? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Letty. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Pinalitan ko na rin ang mga pangalan ng mga taong involved dito sa aking kwento. 52 taong gulang na ako sa kasalukuyan at naninirahan sa Davao City. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa karanasan namin ng aking ina na hinding-hindi namin malilimutan sapagkat involved dito ang mismong lola ko sa father side. Bagamat hindi pumayag ang aking tatay Julian na tumanggap ng mutya sa pagkaaswang, ay hindi pa rin namin maiiwasan ang maranasan ang kahindik-hindik na pangyayari. Dekada 80, Surigao. Noong mga panahong iyon ay hindi ko pa alam kung ano si Lola Marsing. 10 taon ako noon at wala naman akong nakikita na kakaiba sa mga kinikilos ng aking abuela. Siguro ay dahil minsan ko lang siyang nakikita sa umaga dahil lagi po itong nasa loob ng kanyang kubo, Kuya Bari. Patay na kasi si Lolo Teofilo noong sanggol pa lang ako. Hindi naman sinabi ni tatay kung ano ang ikinamatay ng aking abuelo. Minsan ko lang nakikita ang aking lola sa labas tuwing umaga. Pag nakikita ko siya, ay nangihina ito. Nakaupo lang ito sa kanyang upuan at malayo ang tingin sa may bintana. Ngunit pagsapit ng hapon po, ay nakikita ko itong palakad-lakad sa kanyang bakuran na parang walang iniindang sakit. Gusto ko nga siyang lapitan kasi naaawa ako sa kanya dahil mag-isa lang siya sa kubo. Bagamat malapit lang ang kubo niya sa bahay namin, ay hindi ako pinapayagan ng aking mga magulang na lapitan siya sa hindi ko malamang dahilan. Nag-iisang anak lang ako ng aking mga magulang, Kuya Bari, kaya hindi nila hinahayaan na may mangyaring masama sa akin. Maski po ang mga pinsan ko na kapitbahay lang din namin ay pinagbabawalan din ng kanilang mga magulang. Isang beses, noong umalis saglit sila nanay at tatay at iniwan nila ako sa aking tiya Marites, naglaro kami ng aking mga pinsan sa loob ng bahay. Habang naglalaro ay nakita ko po itong si Lola Marsing na nakaupo sa isang upuan sa labas ng kanyang bahay. Nakabukas lang kasi ang pintuan ng bahay kaya makikita namin ang labas. Katulad ng dati ay malayo ang tingin nito at nakatulala lang. Hindi ko nga alam kung ano ang dahilan at naisipan kong lapitan siya at kausapin. Pinigilan naman ako ng aking pinsan na si Joseph. Isasalin ko na lang po sa wikang Tagalog kasi Bisaya po ang lengguwahe namin sa aming lugar. "Uy, saan ka pupunta?" tanong sa akin ni Joseph habang naglalakad ako papunta kay Lola Marsing. "Diba, kabilin-bilinan sa atin ni na tatay at nanay na hindi tayo pwedeng lumapit kay Lola?" Napalingon naman ako sa aking pinsan at tinanong ko siya. "Oo nga pero bakit naman?" Matagal ko nang itinatanong ito sa aking mga magulang, ngunit ang sagot lang nila palagi ay may nakakahawang sakit si Lola kaya hindi siya pwede lapitan. Tuwing tinatanong ko kung anong klaseng sakit, ay hindi naman nila ako masagot. "Ha? Ewan ko, hindi ko rin alam eh." Sagot ng aking pinsan. Inanyaya ko siyang pumunta sa bahay ni Lola. Nakakaawa naman kasi. Mag-isa na lang siya sa buhay tapos iniiwasan pa siya ng mga tao. Palingon-lingon kami
baka may makakita sa amin na lumapit kay Lola. Dahan-dahan kaming naglakad papunta kay Lola Marsing. Sobrang payat na niya at mahaba na ang puti niyang mga buhok. Binati ko siya at tinawag ang kanyang pangalan. Matagal bago siya lumingon. Nang lumingon siya ay bigla itong ngumiti. Nagningning ang mga mata niya na parang masaya siya dahil sa wakas may apo na siyang naglakas loob na bumisita sa kanya. Pinalapit niya kami upang yakapin. Nagdalawang isip pa nga kami ni Joseph, Kuya Barry. Medyo nag-aatubili kami dahil baka makita kami ni Tia Marites. Ibinukan niya ang kanyang mga braso na nagpapahiwatig na yayakapin daw namin siya. Bigla akong naawa kay Lola kaya lumapit ako at niyakap siya. Medyo masangsang ang amoy ni Lola. Parang ilang araw na siyang hindi naliligo. Parang amoy putok nga ang katawan niya. Ngunit tiniis ko na lang dahil mukhang sabik na sabik siya sa kanyang apo. Inamoy-amoy niya ako at unti-unting humigpit ang kanyang yakap. Si Joseph ay nakatayo lang sa likod ko at nakatingin sa amin. Lola, nasasaktan po ako. Hindi na po ako makahinga. Sabi ko sa kanya dahil mas humihigpit ang yakap niya sa akin. Para na niya akong sinasakal dahil hindi na ako makahinga. Noong mga panahong iyon, medyo kinakabahan na ako kasi parang ayaw na niya akong bitiwan. Nanunuot pa sa ilong ko ang masangsang na amoy kaya para akong hihimatayin kung kaya't nagpumiglas na ako. Nang tumulong na ang pinsan ko na makawala ako sa bisig niya, ay bigla na lang siyang natauhan. Binitiwan niya ako at bigla niya kaming itinaboy papalayo. Gusto pa sana naming siyang makausap kaso pumasok siya sa kanyang kubo at nagsara ng pintuan. Nagtaka kaming dalawa dahil sa wala kaming magawa ay napagpasyahan na lang namin na bumalik na sa loob ng bahay. Sakto namang nakapasok kami sa loob ay biglang bumungad sa amin si Tia Marites doon sa pintuan galing sa kusina. Nagulat kami kaya napatanong siya kung anong nangyayari sa amin. Hindi kami nakasagot kaagad ng aking pinsan dahil sa takot na mapapagalitan ay nagsinungaling na lang kaming dalawa. Lumipas ang ilang buwan. Payapa naman ang aming pamumuhay sa probinsya kaso minsan sa gabi ay nagigising ako sa ingay ng aming aso. May aso kami, Kuya Barry. Hindi ko alam kung bakit sobrang ingay niya tuwing gabi. Ang asong ding ito ay hindi kasundo ni Lola Marsing kaya hindi talaga makakalapit sa aming bahay ang aking abuela. Lagi kasi siyang tinatahulan nito. Wala naman kaming problema sa aming pang-araw-araw na pagkain dahil malusog at mayayabong ang aming mga pananim. Pagsasaka kasi ang ikinabubuhay ng aming pamilya, Kuya Barry. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay masagana po ang ani. Isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating sa aming lugar. Isang malakas na delubyo ang sumira sa aming kabuhayan. Dumating nga ang panahon na wala na kaming makain. Dahil sa liblib ang aming lugar ay walang tulong ang nakaabot po sa amin. Tinipid pa namin ang kaunting bigas na natira sa aming lagayan. Napagpasyahan ni tatay na bumaba muna sa bukid para manghingi ng tulong dahil kung magpapatuloy ang ganito ay wala na talaga kaming makakain at baka kami ay mamatay na sa gutom.
Malayo-layo ang bayan sa aming lugar, kaya aabutin ng 2 araw si tatay sa kanyang paglalakbay. Sakay ng aming kalabaw ay bumaba na siya. Lumipas ang 2 araw ay hindi pa nakakabalik ang tatay, kaya umabot sa wala na talaga kaming makain ng aking ina. Ayaw niya na ring humingi kina Tia Marites at Tio Romy dahil alam niyang gipit na rin sila. Dahil po sa sobrang gutom ko ay panay na ang reklamo ko sa aking ina. Inaalo na lang niya ako kasi wala na rin siyang maibigay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napagpasyahan ni nanay na pumunta sa kaibigan niya, mga ilang kilometro lang ang layo mula sa amin. Susubukan niyang manghingi ng kaunting pagkain kaya iniwan niya muna ako. Nakatingin lang ako sa kawalan habang sumasakit na ang aking sikmura. Habang nakatulala ako, Kuya Bari, sa may bintana ay naaninagan ko si Lola Marsing. Hapon na sa mga oras na iyon. Kumaway siya sa akin at sinisenyasan na lumapit sa kanya. Dahil sa hindi ako tumugon kaagad, ay sinubukan niyang lumapit sa aming bakuran. Nang makita siya ni Bantay, ay agad siyang tinahulan. Pinagalitan ko si Bantay dahil pilit itong kumakawala sa pagkakatali niya. Hindi ko talaga alam kung bakit galit na galit ito kay Lola. Kaya ang ginawa ko ay ako na lang ang lumabas at lumapit sa aking abuela. May iniabot siya sa akin. Isang mangkok. Alam kong gutom na gutom ka na, apo. Ito, sinabawang buto-buto para naman maibsan ang kumakalam mong sikmura. Mahinang sabi sa akin ni Lola Marsing. Dahil sa sobrang gutom ko, ay walang pag-aatubiling kinuha ko ito. Nagpasalamat muna ako kay Lola at nagmamadali na akong pumasok sa bahay upang kumain. Hindi ko maintindihan ang lasa ng sabaw pero masarap po siya. Malinamnam din ang kaunting laman na nakakapit pa sa buto. May kaunting kanin din siyang ibinigay sa akin. Malaki ang buto ng sabaw. Ngunit parang bago ang itsura nito sa aking paningin. Pero hindi ko na lang pinansin, Kuya Bari, sapagkat ang nasa isip ko ay baka buto ng baka itong ibinigay sa akin ng aking abuela. Hindi pa kasi ako nakakatikim ng baka sa panahong iyon, Kuya Bari. Kundi baboy at manok lang ang natikman ko. Pagdating ni nanay, ay may dala siyang kaunting bigas at mga delata. Napansin ko lang, kahit kaunti lang yung kinain ko na ibinigay sa akin ng aking lola, ay nakakapagtakhang nabusog kaagad ako doon. Hindi ko nasabi kaagad kay nanay na may ibinigay si Lola Marsing. Noong matapos magluto ang aking ina, ay inaya na niya akong kumain at saka ko naalala na may tirang pagkain doon sa mesa. Ay nay, naalala ko pala, may binigay nga palang sinabawan na buto-buto si Lola. Inosente kong sabi kay nanay. Naku, nawala sa isip ko na ayaw pala ni nanay na lumapit ako doon. Ano? Tumanggap ka ng pagkain galing kay inang? Gulat na tanong ni nanay. Dali-dali niyang binuksan ang mangkok at tiningnan ang laman. Biglang nag-iba ang hitsura ni nanay. Galit na galit ito. Nilapitan niya ako at
pilit niyang ipinasusuka sa akin ang kinain ko. Gulat na gulat ako sa ginawa ng aking ina. Dahil sa hindi ko maisuka ang kinain ko. Pinalo niya ako dahil sa katigasan daw ng ulo ko. Hindi ko talaga maintindihan noon, Kuya Bari, kung bakit galit na galit siya sa akin at bakit bigla siyang nagalit. Namamatay na nga kami sa gutom. Iyak ako ng iyak dahil sa nagulat ako sa ginawa niya. Naramdaman ko din ang sakit ng pagkakapalo niya sa akin. Dahil sa sobrang pag-iiyak ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung anong oras na iyon nang magising ako dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Parang hinahalukay ang mga lamang loob ko. Nagising si nanay dahil sa sobrang likot ko. Nakapikit ako habang namimilipit sa sakit. Parang tinutusok ng maraming karayom ang tiyan ko, Kuya Bari. Kung kaya't nataranta na ang aking ina, kaya lumabas siya at humingi ng tulong kina Tiyo. Hindi ko na alam ang nangyari kasunod noon kasi bigla na lang akong hinimatay. Ang kwento sa akin ng aking ina ay sinugod daw nila si Lola Marsing sa kubo nito. Kinalampag daw nila ang pintuan nito ngunit walang tumutugon. Umalis yata ang lola kaya pumasok sila nanay at tiyo doon. Hindi naman din nakasara ang pintuan kaya nakapasok sila kaagad. Grabe daw ang baho sa loob ng kubo nito. Nakakasulasok ang amoy na parang may nabubulok na patay. Dahan-dahan daw silang pumunta sa kusina at doon ay nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi nila maiwasan ang masuka dahil kitang-kita nila ang isang putol na braso ng tao. May mga buto-buto na hiwa-hiwalay na nagkalat lang sa lamesa. Doon sa isang kaldero ay andoon ang sinabawang buto-buto na kagaya ng ibinigay ni Lola Marsing sa akin. Hindi nakayanan ni nanay at tiyo ang kanilang mga nakita sa loob ng bahay kaya dali-dali silang lumabas. Sakto naman na pauwi si Lola Marsing. Kitang-kita ng dalawang mata nila na hubot-hubad si Lola. Puno ng langis ang katawan nito. Malalim ang paghinga nito. Parang may hika sa lalim. Nakatitig ang mga nanlilisik na mga mata sa nanay ko. Naglalaway pa at buhaghag ang mahahabang buhok nito. Imbis na matakot si nanay, ay lakas loob niyang kinausap si Lola Marsing habang si Tiyo ay naglabas na ng kanyang bolo kung sakaling susugod daw si Lola. Opo, Kuya Bari, isang aswang ang aking Lola Marsing. Inang, bakit mo naman nagawa ito sa sarili mong apo? Namimilipit na sa sakit si Letty. Baka mamatay ang anak ko. Baka mamatay ang apo mo, Inang. Humihikbi na sabi ng aking ina. Nakatitig lang daw si Lola sa kanya habang dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Sinisigawan daw ito ni nanay kung ano ang gagawin niya. Baka daw kasi mamatay ako. Nang marinig ito ni Lola ay natauhan ito bigla. Dali-dali itong pumasok sa kanyang kubo at nagsara ng pinto. Kinatok siya ni nanay at ni Tiyo. Nagwawala na si nanay at sigaw ng sigaw ito. Dahil sa hindi na talaga nagbukas ng pinto si Lola, ay napagpasyahan nilang bumalik sa bahay. Noong tatalikod na sana sila, ay biglang bumukas daw ang pintuan at biglang nagwika si Lola. Patawarin niyo ako. Hindi ko kasi nakayanan ang makita ang abo ko na nagugutom. Wika ng aking abuela sabay abot ng isang maliit na bote. Kunin mo ito, anak.
Ipainom mo ito kay Letty. Wala akong intensyon na masama sa inyong anak. Kahit nag-aatubili ang aking ina na tanggapin iyon, ay wala na siyang pagpipilian. Tinanggap niya ito, ngunit binantaan niya si Lola Marsing. Inay, pag may mangyaring masama sa anak ko, hindi ko kayo mapapatawad. Galit na sambit ng aking ina at saka umalis. Nagmamadali siyang umuwi. Pinabangon niya ako at pilit na pinainom ng kung anumang likidong nandun sa loob ng boteng iyon. Napakapait po at hindi ko na maintindihan ang lasa noon. Ngunit maya-maya lang, nagsuka ako ng nagsuka. Hindi nagtagal ay naging mabuti na ang aking pakiramdam. Hindi alam ni nanay kung ano yung pinainom niya sa akin at hindi na siya nagtanong pa kay Lola Marsing. Ang importante ay nawala na ang sakit ng tiyan ko. Hindi pa rin siya naging kampante kaya noong dumating si tatay ay bumaba kami kaagad sa bayan. Pinatingnan nila ako sa isang manggagamot. Ayon sa manggagamot, wala na naman daw akong problema na kasi nailabas ko naman daw ang mga kinain ko. Nang dahil sa nangyari ay napagpasyahan ng aking mga magulang na lumipat na lang ng bahay. Sumunod na rin sina Tio Romy at Tia Marites kasama ang pamilya nila. Pumunta kami nila nanay at tatay sa mga kamag-anak ng nanay ko. Matagal bago nila sinabi sa akin ang tunay na pagkatao ng aking abuela. Dalaga na ako nang sabihin nila na si Lola Marsing ay isang aswang. Niyanggaw lang daw ito ng lolo Teofilo ko. Kahit ganun ang nangyari ay hindi ko masisisi ang aking abuelang si Lola Marsing kung bakit niya nagawa iyon sa akin. Kapag naiisip ko kung ano yung pinakain ni Lola sa akin, ay hindi ko maiwasang mandiri dahil ang sinabawang buto-buto na iyon ay hindi pala galing sa baka, kung hindi sinabawang buto ng tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana ay mabasa mo po ito. Maraming salamat po at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Letty. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay mabasa niyo ang aking kwentong ito, Kuya Bari. Ngunit bago po ang lahat, itago niyo na lang po ako sa pangalang Victor. Natatandaan ko pa noong bata ako. Mahilig po ako sa suman. Ito ang paborito kong merienda at almusal. Ito rin ang laging niluluto para sa akin ng yumao kong lola. Noong malakas pa siya, lagi ko pa siyang pinanonood noon sa likod ng bahay namin kung paano niya gawin ang suman. Pagkatapos niya lutuin iyon, sabay pa kaming kakain sa hapon. At pagkagising ko naman sa umaga, laging lumalaki ang ngiti ko kapag ito ang nakikita ko sa hapagkainan. Basta, ang dami kong masasayang alaala sa suman. Ngunit mula noong pumanaw na si Lola, parang nagbago na rin ang buhay ko. Naging malungkot na ako dahil hindi ko na matitikman pa ang suman niya habang buhay. Marami namang nagtitinda ng ganoon sa amin pero iba pa rin ang gawa niya. Sa lahat kasi ng natikmang kong suman, Kuya Bari, yung kay Lola talaga ang pinakamasarap. Hindi mo na kailangang isawsaw sa asukal. Isusubo mo na lang siya ng diretso, manunuot sa dila, ngipin at gilagid mo ang linamnam nito. Ngunit pagkatungtong ko po sa high school,
Doon ako nakatikim ulit ng isang napakasarap na suman. Nagsimula iyon nang makilala ko ang isang tindera sa amin ng suman. Isa itong magandang babae, Kuya Bari. Matangkad, maputi at naglalako ng suman sa harap ng paaralan namin. Noong una po hindi ko ito pinapansin dahil akala ko ay wala rin itong pinagkaiba sa mga tindahan ng suman at naglalako ng suman sa aming bayan. Pero habang tumatagal, napapansin kong araw-araw ay laging may bumibili po sa kanya. Laging mahaba ang pila. Mula sa labas ng paaralan hanggang sa papasok sa loob ng classroom. Lagi kong nakikita ang mga kaklase ko na may daladalang suman galing po sa kanya. Hindi ko alam kung ano ba ang meron dito at bakit patok na patok ito ngayon sa buong campus. Pati nga mga teacher namin ay bumibili rin dito at madalas ay binabaon pa nila sa faculty. Doon na ako binalot ng kuryosidad. Siguro, oras na upang subukan ko rin iyon. Matagal-tagal na rin mula nang hindi ako makakain ng suman. Kaya naman ng hapong iyon, sinubukan kong hanapin ang babaeng ito sa harap ng aming paaralan. Nakita ko siyang naglilikpit na sa pwesto niya. Ay, wala na po ba? Tanong ko sa kanya. Lumingon siya sa akin at ngumiti ng maluwag nang masilayan ako. Naku, buti na lang humabol ka. Meron pa rito natitirang dalawa. Bilhin mo na para makauwi na ako. Dalawa na nga lang talaga ang natira, Kuya Bari. Ang isa ay medyo bakbak na ang balat. Pero dahil nahiya naman akong tumanggi, binili ko na lang para kahit papaano maging masaya siya sa pag-uwi niya dahil sold out lahat ng suman niya. Itinago ko muna iyon sa bag ko, Kuya Bari. At pagka-uwi ko sa bahay, naabutan kong naglalaba ang nanay ko. Dumiretso ako sa kwarto at nagbihis. Tapos ay doon ko na rin kinain ang suman. Doon ko lang napagtanto kung gaano kasarap iyon. Hindi po ako nagbibiro. Naging kapantay nito ang masarap na suman na ginagawa ni Lola noon. Ito yung klase ng suman na hindi na kailangan pa ng asukal. Bawat nguya pa lang, matamis at malinamnam na ito. Malalaki at matataba ang suman niya. Mura at masarap pa. Parang nakalimutan ko na nga ang pangalan ko sa mga oras na iyon, Kuya Bari, habang ninunguya ko iyon. Labis tuloy ang pagsisisi ko. Bakit ngayon ko lang natikman ito? Bakit ngayon lang ako bumili? Sabi ko pa noon sa aking sarili. Mukhang dito ko na uubusin lagi ang baon ko. Sa sobrang sarap ng suman na iyon, parang gusto ko nang mag-umaga para makapasok muli at makabili sa kanya. Noong maubos ko iyon, ay nagtungo naman ako sa kusina para itapon ang balat nun. Nang marinig ako ni nanay, sinabi niya sa akin na magmeryenda raw ako sa mesa. May binili raw si tatay kanina na tinapay at peanut butter na paborito ko. Ang ginawa ko, dinala ko na lang sa loob ng kwarto ko ang tinapay at palaman at doon kumain. Habang sinindihan ko ang kaset namin at nagpatugtog ng ilan sa mga paborito kong musika. Kinabukasan pagpasok ko, nakita ko muli ang magandang babae. Nakapwesto na ito sa harap ng eskwela namin at marami na uling mga batang bumibili dito. Agad naman akong nakipila upang bumili na rin. Gusto kong mag-almusal muna ng suman habang hindi pa nagsisimula ang flag ceremony namin dahil mamaya pang 7:00 iyon.
Noong ako na ang susunod, bumili ako sa kanya ng 4 na piraso. Buti na lang may naipon pa ako sa mga baon ko noong nakaraang mga araw kaya nakabili ako ng ganito karami. Pagkaabot po niya sa akin ng 4 na suman ay dinala ko ito sa loob at pumwesto na ako sa waiting shed para doon iyon kainin. Sarap na sarap talaga ako, Kuya Bari. Para akong lumulutang sa langit ng mga oras na iyon. Nang maubos ko ito, medyo nanghihinayang ako dahil wala na akong pera. Hindi na ako makakabili niyan mamaya pagka-uwi ko. Nahihiya rin naman akong manghingi ng malaki-laking baon kay nanay dahil magtataka ayun. Binibigyan lang niya ako ng ekstrang pera kapag may proyekto kami sa eskwelahan na kailangang gawin o kapag naman may mga singilan. Natatakot naman akong magsinungaling sa kanya para lang sa suman. Kung kaya tiniis ko na lang at tinanggap ang katotohanang bukas ng umaga o hapon na ulit ako makakabili at makakatikim nito. Pagkatapon ko ng balat sa basurahan ay naglakad na ako patungo sa quadrangle namin para sa aming flag ceremony. Kinabukasan, araw ng Biyernes, huling pasok ko sa eskwelahan bago mag-weekend. Isang suman lang ang nabili ko dahil iyon lang ang kasya sa baon na ibinigay sa akin ni nanay. Kahit papaano, nag-enjoy pa rin naman ako dahil hindi talaga nakakasawa iyon. Kuhang-kuha niya talaga ang timpla ng lola ko, lalo na't pihikan pa naman ako pagdating po sa suman. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pero alam niyo ba noong araw na iyon, may napansin akong kakaiba sa tendera ng suma na ito. Parang may iba sa kanya noon. Para bang medyo nangungulubot ang mukha niya. Para bang papel na nalukot. Medyo pumangit at tumanda tuloy siyang tignan. Dati kasi napakaganda niya. Sa tingin ko ay parang nasa early 20s pa lang siya. Napakaputi talaga niya. Parang ang hindi siya purong Pinoy sa kutis at itsura niyang iyon. Ngunit ngayon, ang laki talaga ng pinagbago niya dahil sa kaunting pagkalukot ng mukha niya. Mabuti na lang at walang pagbabago ang suman niya. Masarap pa rin. Pagkalabas ko po ng eskwela, ng hapong iyon ay sobrang saya ko. Weekend na naman bukas. Wala na akong mga assignment na kailangang asikasuhin. Kung kaya't malaya na akong makakapaglaro muli sa labas. Pagka-uwi ko sa bahay, nagbihis lang ako at nakipaglaro sa mga kaibigan ko sa labas. Tuwing ganitong araw lang talaga kami nakakapaglaro at nakakagala sa labas dahil pare-pareho kaming walang pasok kinabukasan. 3 araw naming gagawin ito hanggang sa Linggo ng hapon. Nang matapos na kaming maglaro ay hindi ko na alam kung anong oras na iyon. Madilim ang gabi at unti-unti na ring tumatahimik ang paligid. Habang naglalakad-lakad nga ako, puro tunog na lang ng TV sa mga bahay-bahay ang naririnig ko. Binilisan ko ang aking paglalakad hanggang sa makarating na ako sa barangay Purok 1 kung saan mas tumindi pa ang dilim at katahimikan. Dahil malayo na iyon sa maiingay na komunidad dito sa amin. Naalala ko tuloy yung kumakalat na kwento rito na meron daw mga itim na sisiw na gumagala sa gabi. Oras na matsyempohan ka raw ng sisiw na ito sa labas ng daan. Aakyat daw ito sa iyo
at papasok sa bibig mo. Pagkatapos ay magiging aswang ka na raw. Kaya nga dito sa amin, lagi kaming sinasabihan na huwag magpapagabi. Pero minsan talaga Kuya Bari, hindi maiiwasan sa aming mga bata ang maging pasaway. Tulad ngayon, ginabi na naman ako. Kaya paniguradong sermon na naman ang aabutin ko nito sa nanay ko pagka-uwi ko. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad, naaninag ko sa di kalayuan ang isang babaeng lumiko at nagpunta sa madamong bahagi ng lugar. Kahit medyo madilim, kabisado ko pa rin ang hulma ng katawan niya. Kung hindi po ako nagkakamali, ito rin ang magandang babae na nagtitinda ng suman sa harap ng aming eskwelahan. Nagtaka ako kung ano ang ginagawa niya roon dahil sa pagkakaalam ko. Matagal nang abandonado ang bahagi ng lugar na iyon. Wala nang mga bahay o gusali roon. Puro mga damo na lang ang makikita mo roon. Dulot ng kuryosidad ko ay sinubukan ko siyang hanapin doon. Noong makita ko siyang nakatayo sa gitna ng damuhan, nagtaka ako kung ano ang nais niyang gawin doon. Naisipan kong maghanap ng mapapagtaguan para hindi niya ako makita. Ang mga sumunod na kaganapan ay nagbigay ng matinding kilabot sa akin. Nakita ko kung papaano niya hubarin ang mahaba niyang buhok at doon ay lumitaw ang kulubot na bahagi ng kanyang ulo. Unti-unti iyong lumuwag hanggang sa bumukas. Labis ang pagkasindak ko nang makita ang paglabas doon ng pagkarami-raming mga itim na sisiw. Mabilis na nagkalat ang mga ito sa lupa at nagsimulang maglakbay. Doon na ako tumakbo at pumaiba ng direksyon. Sa aking pagmamadali, hindi ko akalaing matatalisod ako sa isang kahoy na nakakalat sa daan, dahilan para mapabulagta ako sa lupa. Pagbagsak ko po sa lupa ay muli akong lumingon sa direksyon kung nasaan ang nilalang. Nanlaki ang aking mga mata at kinilabutan po ako noong makita ko ang mga sisiw ay tumatakbo na sa direksyon kung nasaan ako nadapa. Sa sobrang takot ko ay napabalikwas ako ng todo at todong tumakbo na ako papalayo. Maya-maya ay nakarinig ako ng isang sigaw. Sigaw ng isang lalaking nahihirapan. Malakas ito at parang hirap na hirap siya. Nagkubli ako sa isang puno ng saging Kuya Bari. Doon ko nasaksihan ang kakilakilabot na senaryo. Kitang-kita ko Kuya Bari ang pagpasok ng isang maitim na sisiw sa bunganga ng nasabing lalaki. Sumisigaw ito habang hawak-hawak niya ang kanyang liig. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Mula doon, gumapang ako pabalik sa kalsada at kumaripas na ako ng takbo. Bumagsak ang malamig na pawis sa buong katawan ko dahil sa kaba na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Takbo lang ako ng takbo. Hindi na ako nagsisigaw dahil walang tao sa parting iyon. Mabuti na lang, ligtas akong nakauwi sa amin at walang sisiw na dumapo sa akin. Pagod na pagod ako. Doon ko palang natuklasan na ang babaeng iyon pala ang nagdadala ng salot sa amin. Sa kanya nagmumula ang mga sisiw na gumagala sa gabi at pumapasok sa loob ng katawan ng tao para maging aswang.
Doon ko rin napagtanto kung bakit kulubot ang kanyang mukha. Kaya pala kumukulubot ng ganoon ang mukha niya dahil ang balat niya sa ulo ay natatanggal. Bumubuka at doon namumugad ang mga sisiw na ito. Hindi po talaga ako nakatulog ng gabing iyon sa sobrang takot. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa aking nanay at maging siya ay nabigla sa kanyang mga narinig sa akin. Agad namang ibinalita ito ng aking nanay sa barangay namin kung kaya't agad itong pinuntahan sa tapat ng eskwelahan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na natagpuan ang nasabing babae. Malamang po noong gabing nasaksihan ko siya ay nakita niya ako kung kaya't hindi na ito nagpakita pang muli. Kahit ngayon na malaki na ako, Kuya Bari, hindi pa rin nawawala sa aking alaala ang nakita kong iyon. Isang babae na may alagang mga itim na sisiw sa loob ng kanyang ulo. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan. Isang babae na nagbalat kayo upang manlinlang at maghasik ng lagim. Hindi ko talaga inaakala na ang isang magandang babae na katulad niya ay isa palang aswang. Isang karanasan ang aking nasaksihan at muntika na akong maging aswang dahil lang sa isang tindera ng suman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Victor. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang ding sanang ibahagi ang kwentong ito. Bali, ito po ay naging karanasan namin noong kami ay gumala sa isang liblib na lugar. Nagbala kasi kami noon na mamundok po dahil wala naman kaming gagawin. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Divina. At ang aking kaibigan naman ay itago na lang natin sa pangalang Grace at si Chari. Kahit na mga babae po kami, napapadalas ang aming pag-akyat sa mga bundok. Lalo na kapag wala naman kaming gagawing tatlo. Isang araw, nagwika itong si Chari. "Oy girls, alam niyo bang may bundok sa baryo ng aking Lola Imelda? At saka ayon sa ibang tao, bihira lang daw ang mga pumupunta doon. Kaya tiyak ko maganda ron. Tara!" Sabi niya. "Uy, talaga ba? Baka mahirap akyatin yun ah." Wika ko naman sa kanya. Hindi naman siguro. Sige na, tara, puntahan natin yun, akyatin natin. Minsan nga lang natin gawin yun tapos hindi pa tayo tutuloy. Wika naman ni Grace. Nakonsensya ako sa kanyang sinabi. Kaya sinabi kong, sige, aakyatin namin iyon. Agad namang pumayag ang dalawa kaya nagplano kami kung kailan kami pupunta sa nasabing bundok. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, napagkasunduan naming pumunta roon ng araw ng Sabado. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang Sabadong sinasabi ko. Umaga pa lang ay nakahanda na ako. Alam ko kasing anumang oras darating ang dalawa kong kaibigan. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari, dahil bago pa man mag-alas 9, dumating na sina Grace at Chari. "O ano, handa ka na ba?" Bungad ni Chari. "Tayo na, akyat na ako sabi naman ni Grace. Napatawa na lang ako dahil sa kasabikan nila na makapunta sa bundok na iyon. At dahil nandun na nga ang dalawa, kinuha ko na ang aking bag at saka sumama sa kanila. Noong nasa daanan na kami, nagwika itong si Chari. Dumaan kaya muna tayo sa bahay ni Lola. Doon natin iwan yung mga gamit nating hindi kailangan sa pag-akyat ng bundok." Wika niya na agad naman naming tinanguhan.
Mga bandang 10:00 na kaming nakarating sa bahay ng abuela ng aming kaibigan. Pagdating namin doon, agad niya kaming ipinakilala sa kanyang Lola Imelda. Natuwa naman si Lola Imelda dahil sumama kami sa kanyang apo. Alam ba ninyo mga apo, sobrang galak na galak ako ngayon. Bihira lang kasi na nagkakaroon ng kaibigan ang aking apo, sabi niya. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap noon nang maisingit ni Chari ang tungkol sa bundok. Lola, siya nga pala. May umakyat na ba dun sa bundok na nasa dulo ng baryo ninyo? Napakunot noo si Lola Imelda. Ano ka mo? Bakit mo itinatanong? Aakyat ba kayo doon? Anong gagawin niyo roon? Mas mabuti pang dito na lang kayo. Puro pa naman kayo mga babae. Wika ni Lola. Nang mga panahong iyon, ipiniliwanag ni Chari na iyon talaga ang nais naming magkakabarkada at siyang dahilan ng pagpunta namin sa kanilang bahay. Napailing na lang si Lola Imelda dahil sa sinabi ng kanyang apo. Nako, kayo talaga. O siya, kung pupunta kayo roon, mag-iingat kayo. Bundok ang inyong pupuntahan at hindi ninyo alam ang pasikot-sikot sa lugar na iyon. Wika ni Lola. Sinabi rin niyang huwag kaming basta-bastang magtitiwala sa mga taong makakasalamuhan namin doon dahil baka aswang iyon. Natigilan kaming tatlo. Napalunok na lang kami ng aming mga laway dahil sa sinabi ni Lola Imelda. Subalit iyon ang aming pakay talaga sa baryong iyon. Kung kaya't hindi kami nagawang pigilan ng mga kwento sa amin ng lola ni Chari. Bandang 1:00 na ng tanghali noon nang nagpasya na kaming umalis sa bahay ni Lola. Sinimulan na namin ang aming paglalakad. Dumiretso kami sa paanan ng bundok at noong naroroon na kami, Kuya Bari, ay saglit kaming tumigil. Tinignan namin ang aming mga gamit. Subalit laking gulat naming tatlo nang naiwan pala namin ang aming sisidlan ng tubig. Nako, naiwan pa natin oh. Paano ba ito? Bumalik na lang kaya tayo muna, sabi ni Grace. Ay, huwag na tayong bumalik, sayang ang oras. Nandito na tayo at mag-aaksaya lang tayo ng oras kung babalik pa tayo roon sa bahay ni Lola. Anang naman ni Chari. Sumang-ayon naman ako sa kanyang sinabi kaya nagdesisyon kaming magpatuloy na. May balo naman siguro sa ating dadaanan eh. Tingin ko lang kung may mga tao nang nakaakyat sa bundok na yan. Malamang meron nang gumawa ng balon doon para makainom ng tubig kung uuhawin sila. Sabi ko pa. Noong mga panahong iyon, nagpasya na kaming magpatuloy sa aming pag-akyat sa nasabing bundok. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad nang mapansin naming malapit na palang dumilim. Naku, malapit na palang dumilim. Teka, makakabalik pa ba tayo sa bahay ng lola mo bago tuluyang gumabi? Tanong ni Grace kay Chari. Huwag ka na mag-alala, mas maganda nga yan, exciting di ba? Gabi para yung pagbaba natin, nakakatakot. Hindi, joke lang. Bilisan na lang natin para makaabot kaagad tayo doon sa tuktok ng bundok. Dahil doon, mas dinoble pa namin ang aming bilis sa paglalakad. Noong nasa bandang gitna na kami ng bundok, Kuya Bari, natigilan kami dahil nakaramdam kami ng uhaw. Ay, grabe, kakauhaw naman to. Ba't ba natin naiwanan yung lalagyanan natin ng tubig? Paano ba to? Wala man lang tayong tubig ngayon. Wika ni Grace. Huwag kayong mag-alala. Baka makakita tayo ng mga bukal dyan o yung balon kung saan man tayo pwedeng makainom. Sabi naman ni Chari. Napatango naman kaming dalawa sa kanya at saka nagpa siya ng maglakad-lakad
para maghanap ng maiinuman. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad noon nang may matanaw kaming isang kubo. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, nag-alangan kaming lumapit doon. Uy, tingnan niyo oh, hindi ba't kubo yun? Baka may nakatira roon ah. Yan, dyan na lang tayo manghingi ng tubig para makainom tayo. Wika ko sa kanila. Kung kaya't hindi na kami nagsayang pa ng oras at lumapit kami at naglakad patungo sa nasabing kubo. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam po ako ng kaba. Noong naroroon na kami sa tapat ng kubo, tawag kami ng tawag sa kung sino mang naroroon sa loob ng kubong iyon. Subalit wala namang sumasagot. Naku, baka walang tao dyan. Ano kaya? Pumasok tayo sa loob. Tara, tingnan na lang natin kung may maiinom na tubig sa loob niyan. Wika ni Chari. Tatanggi pa sana kaming dalawa, ngunit nagsimula na siyang lumakad patungo sa kubo. Kung kaya't sumunod na rin kaming dalawa. Noong naroroon na kami, nakita naming nakabukas ang pintuan nito. Kung kaya't dahan-dahan kaming pumasok. Tao po, may tao po ba dito? Tawag ko. Ngunit walang sumasagot sa akin. Dahil doon, naghanap kami ng aming mapapagkunan ng tubig at napangiti na lang kami nang may makita kaming isang malaking banga. Ayun, may banga. Ito. Tiyak na may tubig na laman ito. Wika ni Chari. Nagpalinga-linga siya at saka naghanap ng baso. Noong makahanap siya ng baso, agad siyang kumuha ng tubig sa banga. Lahat kami noon ay napatakip ng aming ilong dahil sa nakakasulasong na amoy ng tubig. Pwede, ano ba yan? Bakit parang nabubulok na amoy yan? Tanong namin ni Grace. Lumapit kami kay Chari at noong tikman ni Grace ang tubig, naibugan niya iyon kaagad. Ano ba yan? Ang baho, Lech! Ano ba ang laman ng bangang ito? Nang mga sandaling iyon, tila walang pag-alinlangang itinulak ni Chari ang banga hanggang sa nahulog iyon. Isang malakas na hiyaw na lang ang kumawala sa aming mga bibig noong mawari namin kung ano ang laman ng nasabing banga. Ay, walang... Ano yan? Tumambad sa amin ang putol-putol na parte ng katawan ng tao at may ulo pa ng isang babae. Napabalikwas kaming tatlo sa aming nakita, Kuya Bari. Hindi namin akalain na ang tubig na nasa banga na muntikan na naming inumin ay pinagbabaran pala ng iba't ibang parte ng katawan ng tao. Hindi. Tara na. Kailangan na natin umalis sa lugar na ito. Kailangan makatakas tayo rito. Aswang ang may-ari ng kubong ito. Mga aswang. Tarantang sabi ko sa kanilang dalawa. Matapos kong sabihin ang katagang iyon, napaatras si Chari sa isang pintuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ito bigla at bumuwal si Chari. Agad naming tinulungan si Chari, ngunit sa aming pagbuhat sa kanya, tumambad sa amin ang mas maraming banga sa loob ng silid na iyon at may mga nakasabit ding iba't ibang parte ng katawan ng tao. Hindi! Aswang ang mga taong nakatira dito. Tara na! Kailangan na nating umalis! Wika ni Chari.
Pagkawika niya iyon, agad kaming lumabas sa nasabing kubo. Pagkalabas namin doon, Kuya Bari, natanaw namin ang isang matandang babae na may dalang isang maliit na banga. Agad kaming nakaramdam ng kilabot, subalit naglilihis sana kami ng daan. Nagulat kami noong biglang magwika ang matandang iyon. Naghahanap ba kayo ng tubig na maiinom? Ito, mga ining, uminom kayo. Napatitig lang kami sa matandang babaeng iyon. Hindi namin alam dahil parang naging estatwa kami. Sa hindi namin maipaliwanag na dahilan ay biglang lumakad itong si Chari papalapit sa matanda. Ay, opo. Pwede po ba kaming makiinom? Ay, oo naman, mga ining. Talagang para sa inyo itong tubig na ito. Sige, uminom kayo. Tila wala kami sa ulirat nung mga panahong iyon. Hindi namin alam kung ano ang nangyari talaga, pero uminom kaming tatlo sa bangang iyon. Feeling kasi namin, Kuya Bari, uhaw na uhaw kami ng mga sandaling iyon at ininom namin ang tubig mula sa banga. Nang walang ano-ano, nagulat kami dahil may biglang umapaw na lamang loob ng tao sa bangang iyon. Bigla kaming parang sinampal at bumalik ang aming ulirat at natakot. Doon na kami tuluyang nataranta. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin kaya mabilis kaming nagtatakbo. Nag-iiyakan kaming tinatahak pababa ang bundok na iyon. Isip ako ng isip kung ano ang nangyari. Ano ba yun? Nahipnotismo ba kami? Bakit kami uminom sa bangang iyon? Noong medyo nakakalayo na po kami, narinig namin ang sigaw ng matanda. Mura siya ng mura ng mga panahong iyon. Naisip namin na baka nakita niya ang mga bangang binasag namin sa loob ng kubo niya. Takbo lang kami ng takbo. Walang nag-uusap. Rinig na rinig ko pa ang pag-iyak ng dalawa kong kaibigan. Ngunit maya-maya lang nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid at saka pagaspas ng pakpak na mas lalo naming ikinataranta. Iniwan na namin ang aming mga gamit para gumaan ang aming mga sarili at makatakas sa bundok na iyon. Mabuti na lang, Kuya Bari, at nakita na namin kaagad ang daan patungo sa paahan nito. Pagod na pagod kaming tinatahak ang mabatong daanan patungo pabalik sa bahay ni Lola Imelda. Hindi na namin alam kung sinundan pa kami ng mga nilalang. Ngunit napabuntong hininga na lang kami nang makarating kami doon. Pagdating namin doon, ikinwento namin ang tungkol sa aming naging karanasan. Napamura na lang ang abuela ng aming kaibigan dahil alam niyang aswang ang aming nakasagupa doon. Sinabi ko naman sa inyo na may aswang doon. Matitigas kasi ang inyong mga ulo. Sinabi ko sa inyong mag-ingat kayo, hindi ba? Alam niyong liblib na ang baryong ito at hindi malabong tirhan ito ng mga aswang, lalo na ang bundok na nasa dulo ng baryo. Mabuti na nga lang at nakatakas kayo. Kung hindi, malamang maging kayo ay nasa loob na ng mga bangang iyon at nakababad na rin kayo sa tubig na nasa loob noon. Galit na wika ni Lola Imelda sa amin. Naging isang malaking aral sa aming tatlo ang karanasang iyon, Kuya Bari. Tama nga si Lola Imelda. Naging matigas ang aming mga ulo. Siguro kung sinunod namin siya ay hindi sana kami napahamak. Hindi po masama ang maging adventurous. Ngunit minsan pala
ay kailangan mo ring mag-isip ng makailang beses bago mo ito gawin. Magmula noon, hindi na kami nangahas pa na mamundok dahil sa aming naging karanasan na iyon. At lalong-lalo na noong makatikim kami ng hindi kanais-nais na tubig na mula sa banga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po ay may natutunan kayong aral dahil sa aming karanasan. Lubos na gumagalang, Divina. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.